nga hanapin. Send ka equation. Sige, try natin. Wait lang, wala pa oh. Okay na yan. Tapos directrix, standard general. Dami mo na ang pinapagawa. Ay, joke lang. Wait lang, tingnan natin. Ilang given ba yan? Welcome back. Si Yoshi, dito na naman guys oh. Abang-abang na naman yan kay Aiza guys. So yun na, pwede na yan. So yung given is vertex, that is 1, 9, tsaka 3, 9. Yung focus. Na? Open ba yan? So pag in-drop natin to guys, nasa quadrant 1 lang naman to parehas. So gantuin natin siya, ano? Lance. Kakashi guys. So yung 1, 9, ito yung 1 natin, ito yung 9. So big sabihin dito yung vertex. Okay. Ito yung vertex sa gets mo to, no? Kasi pinlag ko lang naman. Tapos yung focus natin, that is 3, 9. So 3 units. 1, 2, 3. Then 9, nandito yun. Ito yung focus. So ibig sabihin ko nandito yung focus lens. Dito naka-open yung parabola natin. Kasi ganoon naman lagi. Kung nasaan yung focus, doon naka-open yung parabola. So kung ilan yung units niya, ilan ba yung units na ito? Ilan yung unit ng focus? Hindi ko po alam yan. Ngayon ko lang niya nabasa. Ilan yung units, yung P natin? Ibig sabihin, alam mo na yung P, di ba? Ilan yung P natin, yung distance ng vertex sa focus? Dali na, bibilangin na lang yun. Sagot. Dali na lang, Kakashi guys. Yan, meron tayong 2 units. Positive ba yung 2 natin or negative? Positive ba yung P or negative? Positive, gets natin yan, no? So kung positive to, opens right. Di ba opens right siya? Opens right. So ano yung my squared? Yung y or yung x? Yung y. Ibig sabihin y squared na to ha. Ayan ay may equation natin na. Basta y. Natawag ba ako? So yung directrix sa likod na ito, 2 units. Anong equation ng directrix natin? Sabi sabihin gagalaw tayo dito 2 units. Sa likod ng vertex. So 1, 2 nandito yon. So negative 1. Diba? So yung directrix natin is, anong equation niya? Sagot. Dali na. Gets na yan eh. Hindi. Dali na, ano? Saan siya tumama? X-axis or Y-axis? Yung directrix natin. So, di ba yung directrix? Ito siya. Ito siya tumama sa x-axis. So, ibig sabihin, x equals what? Kung ano yung number yung tinamaan niya. Ibig sabihin, tumama sa negative 1. Ibig sabihin, negative 1. Bakit 2? Negative 1 siya tumama. Nag-move ka 2 units, pero tumama siya sa x-axis natin. Negative 1. Negative 1. Hindi 1. Negative 1 nga ni. Nagagagats mo yung pinagsasabi ko? Uy. Hindi kasi ang ginagawa dyan dapat ginagraph. So ayan na, may graph na tayo. Di pwede na natin makuha.
So, ibig sabihin, kung y squared yon, di ba meron tayong vertex, remember, that is 1, 9. So, di ba sa vertex natin, that is HK. So, ibig sabihin, kung yung magiging guide natin is opens right, magkakaroon tayo ng y squared is equals to 4px. Pero maglalagay lang tayo ng partner ng y and x. Gets na natin yun, di ba? Kasi meron tayong vertex or nag-move yung parabola natin or nag-shift siya. Pero kung yung vertex natin, hindi yung Raijin. Bukas pa lang dyan. Ano pa lang, applying. Then, ayan guys. Ano, nagets mo ako ano, Lance? Lance. Wait lang, di pa nga tapos eh. Yun. So, ibig sabihin, ito yung magiging guide natin. Lalagyan na lang natin yan ng HK. Basta yung H natin nasa X, yung K nasa Y. So, ano magiging equation natin? Ano magiging equation natin, Lance? From dito, kayang-kaya na yung kunin eh. Hindi ako marunong sabihin. Next time, pag pinag-aralan natin. Hindi ka pa napag-aaralan. Sagutin mo na. Lance, dali na. Yung equation. Galing naman. Hindi ako mananalo dun. Tsaka hindi naman na. Sagutin mo na equation mo. Kasi meron ka ng vertex. Kung bagay lalagay mo na lang siya dito. Ako na nga. So magkakaroon tayo ng y. Anong partner ng y natin? Hindi nga. Kasi kailangan natin ng standard form, di ba sabi mo? So, ano magiging partner ng 1? Yung 1 or yung 9? Di ba yung 9 kasi k nga siya eh. So, magiging minus 9 to. Then, naka-squared. Then, yung sa 4 natin, lagay lang natin yung p kasi meron na tayo dun 2. Then, yung x natin, lagay natin yung negative 1. Walang squared yan kasi ito guys, isa lang yung may squared sa parabola. So meron na tayong y minus 9 squared. Then yung 4 times 2 is 8. Then meron tayong x minus 1. Ito na yung standard form nya. Ganda ng sulat ko no. Charot. Standard form na yan. Gets mo? Gets mo? Hindi ko nga to gets eh. Ngayon ko lang na gets. Sarap talaga mag-solve. Yun. O ngayon, kailangan natin siya igawing general. So, paano gagawing general? Di-expand mo to, then lipat mo silang lahat sa left side. Lahat ng nasa right, ililipat mo sa left side, then co-combine mo yung mga constant. So, pag in-expand mo to, ng kalalabasan, okay ka na sumagot. Kaya mo na to eh. Expand natin to. Bilis magkakaroon tayo ng y squared minus 18y plus 81. That marunong ka mag-factor, mag-expand. Then, eto guys, magiging 8x minus 8. Gets to? Gets yun. Then, lipat natin lahat sa left side. Kasi yung general form, di ba, naka-equate sa 0. Ibig sabihin, lahat ng value, terms na nasa left side, right side, I mean, ilalagay mo yun sa left side. So, magpapalit yun ng sign. Magiging negative 8x to, magiging positive 8 equals 0. So, which means, combine mo yung pwede. Yung constant lang. So, magkakaroon tayo ng y squared minus 8x minus 18y. Then, ano yung constant? Dali sagot. $90? 90 ba yun? $81 plus 8, 89, diba? Equals 0. So, ito na yung magiging general form. Okay.
Pero hindi pa ito tapos guys, kasi meron pa lang tayong standard form, general form. Meron tayong P directrix, tapos naka-opening siya. Gets natin yun Gets mo to? Pero meron pa tayong endpoints. By the way, pagkuha ng endpoints, ay yung axis of symmetry pa pala. So yung axis of symmetry, bali titignan mo lang kung saan nahati yung graph. So kung mapapansin mo, yung graph, nahati siya dito. 'Di ba? So kung nahati siya vertically, horizontally, anong point sa vertex mo yung horizontal? 'Di ba H 'yon? So ibig sabihin, Y pala. Ha? Nasa Y pala guys. Equals K. Tama. Tumama siya sa K, ibig sabihin, sa 9 siya. Equals 9. Ganun siya. Pag titignan mo kung saan tumama, yung kung saan axis siya tumama, parang katulad sa directrix. Di ba yung directrix natin tumama sa x-axis? Kaya x equals negative 1 siya. Then yung axis of symmetry ganun din. Kung tumama siya dito sa y-axis, edi y equals kung anong number yung tinamaan. Kung positive, edi positive. Kung negative, edi negative. So meron ka ng axis of symmetry rin. Ito yung directrix. Hindi ko to alam eh. Naniniwala ako sa pinagsasabi ko. Pero mukhang tama naman. Anyways. Di pa tayo tapos, punta tayo ng endpoints. So yung endpoints guys, ang latus rectum yun. So ibig sabihin nandito yun. Okay. Remember yung endpoints or yung distance. Yung distance ng focus to endpoints. That is 2p. Diba? Which means, titignan mo ulit kung ano yung gumagalaw. Kung saan gumalaw siya. Kung gumalaw ba sa X or sa Y. So, kung horizontal siya guys. Ay, horizontal. Vertical. Ibig sabihin ng gumagalaw sa focus, yung 8. Yung K. So, ibig sabihin, kung yung focus natin, that is 3,9. Kasi doon tayo magbe-base sa 3,9. Kasi dito tayo magmo-move sa focus. Ay, thank you Sir AJ. Baka naman guys, send na kayo guys. Para ganahan tayo. Ayaw nyo ba? So remember guys, gumagalaw tayo dito sa may Y o yung sa Y coordinate. So kung ito yung X, ito yung Y. Dito gumagalaw kasi vertical yung vertical yung shifting ng points. Shifting ba yun? Gumagalaw. Basta ganun. So, ibig sabihin, as is lang yung 3. Pero magkakaroon tayo ng 9 plus minus 2p. Kasi dun gumagalaw yung graph. Ay, yung points mo dun gumalaw, I mean. So, which means, ano yung dalawang endpoints? So, magkakaroon tayo dito ng 3. Then yung 9 plus minus 2 times 2. So, saan galing yung 2 na P? Nakuha natin yung dito guys, yung distance ng vertex sa focus. Hindi nga sa akin to eh. Galing to kay Lance, kay Kakashi. Yan, solve lang natin. So, ano yung magiging endpoints mo? Lance. Ano yung endpoints mo? Dalawa yun, dali. Anong 8? Endpoints. Bakit 4? Isin mo. Endpoints, ibig sabihin dalawa yun. Ganyan, ordered pair siya. Ito yung gagawin mo. Bakit nagkaroon ng 4? Dito yung endpoints. So, di ba di naman gumalaw yung 3 natin? So, lagay mo yung 3 para sa X. Then yung 9 plus 4. Ano yung 9 plus 4? Kasi 2 times 2 is 4. So 9 plus 4. That is 13. Then yung 9 minus 4. That is 5. So ito yung ordered pair ng endpoints mo.
sa latus rectum. So, big sabihin guys, meron tayong endpoints pero need pa natin ng ano ba yun? Latus rectum. So, yung latus rectum by the way, absolute value ng 4p yun. So, magkakaroon tayo ng 4 times 2 which is galing master ko na guys ang conics dahil sa inyo.